dito sa ating programa sa DZXL. Good morning po sa inyong lahat. Okay. Uumpisahan natin ang talakayan, partner, dito sa good news muna. Oo, wag muna yung mga mabibigat na usapin. Una, sa Malampaya gas field sa Palawan. Napakagandang balita ito na binabangkit ng Pangulo nung nakarang araw, partner. Yes, Yes. oo. Oo. So, oo. Maganda to, partner. Imaginein mo after 30 years. Mhm. Kasi ang problema dito, magkakaroon ng, kumbaga, yung madideplete Mhm. Diba? Itong natural gas. Pero sa new discovery na ito, makikita mo ang saya ng Pangulo. At dapat nga to, kumbaga, maraming mga ekonomista rin nagsasabi, na thank God na ito ay na-discover sa panahon ng Pangulo. Dahil tanda natin sa mga ating mga kababayan dyan. Itong Malampaya, talagang pinagpursigihan to na dapat Mhm. maghanap. Yan ang utos talaga ng Pangulo. At maganda po ang nangyari dahil after 30 years, nakita po natin itong panibagong natural gas reserve ng Malampaya na nadiskubre sa drilling exploration na hindi ito nagawa noong mga nakaraan. Imagine mo, 30 years. Nung nakaraan nga mga administrasyon, naging issue pa yung mga corruption patungkol dito. Mhm. Mhm. Yun ang ayaw ng Pangulo. Oo. At Magkaroon ng issue ng corruption dito, kaya yan, naging maganda ang bunga. At 'di ba may may lumabas pa na balita na medyo nagiging alanganin na yung supply dito sa Malampaya, 'di ba? Gas field, partner. Oo. So with this discovery, napakalaking tulong ito. Lalo na sa ating ekonomiya, partner. Yes, oo, napakalaking tulong ito at may nadinig nga tayong isang eksperto patungkol dito na since yung natagpuan ay malapit din sa Malampaya sites. Mhm. Hindi na kakailanganin ng mga new pipes. Kumbaga, ang kailangan na lang is maka-discover ng natural gas. At na-discover nga, kaya nagpapasalamat sila na na-discover agad. Oo. Sabi mo, meron pala pero hindi na-discover for 30 years. So, pinagsumikapan talaga to sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. Pero kailan nag-umpisa yung pagdidrill dyan, partner? Ay, yun lang hindi natin na masasabi, no? Kasi ang Pangulo mismo nagpautos talaga na dapat maghanap. 'Di ba? So, sa panahon pa lang ni Pangulong Marcos Jr., yun yung masasabi ko, sa panahon niya talaga, pinagsumikapan ito. Okay. Punta naman tayo rito sa, mainit na usapin ng impeachment. Betrayal of public trust. Yan ng partner, no? Sinasabi nga nila ang dahilan ng pagsasampa ng impeachment. Kahapon nagbigay na ng reaksyon ang Malacanang at nirerespeto, no? Dito sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pero partner, sa mga akusasyon, okay, lalo tigit sa flood control issue. Kasi idinidiin rito ang Pangulo, okay, sa flood control. Pero ang sinasabi ko nga, pero di ba ang Pangulo ang nagsiwalat, siyang una nag-umpisa rito sa usapin ng flood control at binanggit pa kung sino yung mga involved rito. Pero siyang dinidiin. Kaya nagsampa ng impeachment. Isa yan sa mga impeachment complaint, yung sinasabing yung ginagamit daw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para protektahan ang mga kaalyado at targetin ang kalaban sa politika. Okay? Yung usapin ang hindi pag-veto ng ilan ang program appropriations at iba pang provision sa pambansang budget mula 2023 hanggang 2026. Okay? Kaya pinagsama-sama at sinasabi ang Pangulo'y lumabag sa konstitusyon at nagtaksil sa tiwala ng publiko. Maliwanag naman na lahat yan ay walang basihan. Unang-una, kinreate ang ICI dahil yaan ang panawagan ng taong bayan nun. Dapat magkaroon ng independent commission. At yan ay tinupad ng Pangulo. Sasabihin nila na para hindi ma-cover up ang mga kaalyado, tandaan natin, si dating Senator Bong Revilla, kasama siya sa alyansa. Nauna pa siya sa lahat ng senador
na sumuko dahil sa sinasabing warrant of arrest na na-issue sa kanya. So yan pala magpapatunay na walang sinisino ang Pangulo, kaibigan, kaalyado, kamag-anak. Hindi pa nga yung mga sinasabing mga nababanggit noon na hindi kaalyado ng Pangulo, sila pa nga ang hindi pa nasasampahan ng kaso kahit matibay naman yung mga ebidensya laban sa kanila. So tingnan lang natin kung paano nila ito i-twist yung facts na ito. 'Di ba? I-twist yung facts. So alam naman natin na maaaring gawa-gawa ang mga bintang na yan at ito naman na alam ng Pangulo na ang lahat ng ginagawa niya inaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. Anong take rito ng Pangulo nung nalaman niya na may nagsampa ng impeachment at may susunod pa na magsasampa ang Makabayan Block naman? Inaasahan naman ng Pangulo yan dahil sa iningay na ito eh. Pinalutang na ito ng Congressman Erice. Oo. Na di umano'y siya inalapitan ng mga supporters ng Vice President. At magsasampa nga ng impeachment complaint. So, kung nag-file sila kahapon, hindi na kinagulat. Dahil nga sa umuugong noon pa itong iniingay ni Congressman Erice. Oo. Pero may binabanggit si Kong Erice, yung abogada na, isa sa mga nagsampa ng impeachment, dating kaalyado ba yun ni First Lady? O, mali na yon, di ba? Oo. Mali na yon. Dahil itong sinasabi niyang attorney, Andre, nagsampa ito ng disbarment laban kay Attorney Glenn Chong nung di umanong binastos ni Attorney Glenn Chong ang unang ginang dahil sasampal-sampalin daw niya. Mhm. Hindi po niya nire-represent ang unang ginang dito. Hindi po nagsasampa ang unang ginang ng disbarment. Ito ay lumalabas na he filed it on his own dahil hindi maganda sa isang abogado na mambastos ng babae. Mhm. So hindi po siya lawyer ni First Lady. Katulad na lang ni Attorney Matibag. Nagsampa rin naman siya laban kay Attorney Harry Roque dahil sa pulboronic video. Pero hindi naman po niya nire-represent ang Pangulo. Kahit sino naman po tayo, pwede naman po tayo magsampa ng anumang kaso ng disbarment, no? Disbarment case laban sa isang abogado pag nakikita nating mali ang kanyang ginagawa. So wala pong katotohanan na nirepresent niya po ang unang ginang sa disbarment case. Hindi din kilala ng unang ginang itong yung binabanggit na abogado ni Erice, di Kong Erice. Hindi po, hindi po niya abogado po. Hindi po niya abogado si Attorney Andre De Jesus. Ayun, oo. At least maliwanag kaya na Yusek, no? Alright. Okay, maiba tayo. Kaugnay naman rito sa isinampang cyber libel sa inyo, partner. Oo. So, natanggap nyo na ba yung complaint? Wala pa, partner. Hihintayin ko na lang ang summons together with the complaint. Hindi ko siya pupuntahan sa Balayan, Batangas. Let the sheriff serve it personally to me. Oo. Alright. Sige, partner. Marami pa sana akong tanong pero napakaiksi. Maraming salamat, partner. Oo, Okay, salamat. kaysa short lang na imbitasyon pero pinagbigyan mo kami rito sa DCXL. Maraming salamat, partner. Thank you. Maraming salamat, partner, at sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much. Palace Press Officer and PCO Undersecretary